Kinatatakutan ko, ang nakita natin sa BOC, ako, sang-ayon ako kasi umaabot na, papalo na ng 110 ang kada litro. Saksakan ng mahal. Ang ating mga marginal farmers, higit sa lahat ng ating mga marginal fisher folk, ang mga single family household, talagang umiiyak na. Ang problema kaluhang sa excise tax, unang-una, napakalaki ng mawawala. Ang bilang ng ating BOC ay nasa 260 billion. Kung hihintuin ngayon, halimbawa, may 137 billion na mawala. Napakalaki nun. Saan tayo hahanap ng pera para magbigay ng ayuda na kailangan? At ikalawa, may duda ako na talagang magiging mas mura ang gasolina, ang krudo, ang LPG. Kasi ang nakikinabang sa excise tax ay yung mga importer, yung mismong nagbabayad ng excise tax. Baka hindi naman nila i-pass on sa atin yung discount. Kumbaga, naka-discount sila dyan. Kaya nga, sinasabi ko, kahit komplikado yung sistema ng input-output, baka naman mas mainam na yung VAT na lang para point of sale. Doon mismo, habang bumibili ka ng gasolina, ramdam mo sa istasyon. Samantalang ito, baka yung dambuhalang korporasyon lang ang makinabang sa excise tax. Yun. Pero ako, sang-ayon ako, iniisip ko na nga, pati income tax kasi papasok na rin tayo ng Abril, itaas na rin natin ang threshold. Kasi mababa na yung threshold kung ikumpara mo sa cost of living ngayon, kataas-taas ng presyo ng lahat ng bagay. Ma'am, sa ayuda, ano yung nakikita nyo pwede pang pagkunan natin? Ako kasi, hindi ako naniniwala sa pangkalahatan o comprehensive subsidy. Di rin ako naniniwala at nakita natin paulit-ulit na yung mga price control na pangkalahatan, hindi talaga umuubra yan. Ang nakikinabang, yung mas mayaman, yung may kaya bumili ng mas marami. Doon sila nakikinabang. Yung walang pambili, talagang walang pakinabang. Kaya para sa akin, yung targeted focus sa mga critical groups katulad nga ng marginal farmers, fisher folk, etc. Yun ang dapat i-target ng social assistance. At target na hindi politika kundi sa pangangailangan.